Aga pala kami nakapamalengke ni Jace ngayon, tapos namili na rin pala ako ng mga prutas. Ito talaga yung struggle kapag may kasama kang batang namimili, lagi siya nagtuturo. Paborito niya nga palang kinakain yan, tapos kumuha na rin pala ako ng mga lemon. Pagkasakay naman namin sa sasakyan, naawa ako sa anak ko kasi parang pagod na pagod siya. Pala yung mga pinamili namin, kumuha na rin pala ako nito kasi bigla ako nag-crave. Padating naman namin sa bahay, nais ko na yung mga pinamili namin. Kaso nga lang may batang umiiyak kasi mga mari ko'y nagugutom na siya at gusto niyang kainin kanin. Kaya itong Mami Macy nyo, walang pahinga-pahinga, natataranta na para makapagluto na ako kagad. Alam nyo, di biro maging nanay, di natatapos sa pagbubuntis at panganganak ang pagiging nanay. Kapag naging nanay ka na, forever nanay ka na. Tulad ng sinasabi nila kapag nag-aasawa ka, di yan parang kanin na kapag napasok ka, luluwa mo na. Alam nyo, bago nyo gawin yung isang bagay, dapat pakaisipin nyo muna. Lalo na sa mga kabataan ngayon, kapag nagkamali ka ng desisyon, di lang ikaw yung apektado, pati yung magiging anak mo. Ang dami ko kasing nababalitaan ng mga kabataan na nabubuntis ngayon na para bang andali-dali lang sa kanila. Anyway, nakakapagod talaga maging nanay. Pero ako, ginusto ko kasi to, gusto kong maging nanay, kaya kahit nakakapagod, masaya ako. At ayan na nga mga mari ko, magluluto na tayo ng sinigang na hipon. Papakuluan ko na muna, habang kumukulo naman, nag-slice na ako ng mga gulay na gagamitin ko. Binibilisan ko na dyan kasi nagugutom na talaga si Jace. Basta ako, kahit pagod, masaya ako na ako yung nag-aalaga sa anak ko, kasama niya ako araw-araw. Ayan na nga, kahit di pa kumukulo, nilagay ko na yung gandos. Nagpapasalamat din ako na kapag nasa labas ako at nagluluto ako, naiintindihan na ni Jace. Nagsayang na rin pala ako habang hinihintay kong kumulo yung niluluto ko. Tapos ayan na mga mari ko, nung kumukulo na, nilagay ko na yung sinigang mix. Nilagay ko na rin nga pala yung iba pang sangkap. Bigla naman naririnig ko si Jace na tinatawag niya ako. Kaya na nga mga mari ko, nagpapakuha siya ng kanin, gutom na daw siya. Nigyan ko na muna siya ng Chucky kaso ayaw niya. At tuluyan na nga siyang umiyak, kaya kinarga ko na muna siya habang nagluluto ako. Nakausap ko pa nga siya dyan, sabi ko di pa luto yung ulam, kailangan niyang maghintay. Tapos naiintindihan niya naman ako kaya pumasok siya sa loob. At pagkapasok ko nga sa loob, nakaabang pala siya. Kaya pinangkuha ko na kagad siya ng kanin tsaka sabaw. Pakainin ko na muna siya bago ako kumain. At dito ko na muna sa sala siya papakainin. Madalas talaga sabay kaming kumain, kaso kapag pagod na pagod ako, inuuna ko siyang pakainin. O diba, alam mo na gusto niya talaga ng kanin, sobrang saya niya. Sa mga nagtatanong pala bakit ko siya sinusubuan, gusto ko, bakit ba? Oy, charot lang. Sinusubuan ko siya para mas makakain siya ng marami at para mas mabilis. Kasun kapag kaya niya na, saglit niya na lang matututunan yun. Alam nyo, itong si Jace kumakain din pala siya ng gulay. Dalas din, kaya niyang ubusin yung binibigay ko sa kanya or minsan kulang pa. Katapos niya palang kumain na rin ako. Lalo kasi ako nagutom kaninang pinapakain ko siya. Alam nyo ba, buti na lang may MQ Kitchen bagoong. Mas lalong sumarap yung kinakain ko. Tapos nakita ko pa tong Lara, kaya yan ninatdas ko. Pagkatapos ko naman kumain, nagugas na ako ng mga plato. Pagkatapos niready ko na pala yung para sa merienda namin. Pero syempre, iinom muna ako ng kape. Pala yung iniinom kong kape ngayon, yung Snow Curve. Para magka-curve ako, charot. Alam nyo ba, sobrang ganda ng kape na to. Pagkatapos kong ininom, nagdudumi na ako kagad. Pagkatapos mga mari ko, yan na nga, gagawa na tayo ng merienda. At naisipan kong memeriendahin namin ngayon ni Jace turon. Matagal na rin kasi ako hindi nakakakain ng turon at alam nyo ba, gusto din ni Jace na kinakain to. Tapos lahat naman pala gusto niya at kinakain niya. Akala ko talaga dati napakahirap gawin nito, napakadali lang pala. Gamit lang din pala ako ng brown sugar. Tapos ayan na mga mari ko, nagpainit na ako ng kawali. Tapos naglagay na rin ako ng mantika at pinainit ko. Tapos nilagay ko na yung mga turon at ayan na nga, may tumatawag na naman na bata. Kaya pala tinatawag niya ako. Tingnan nyo naman kasing ginawa niya, daming kalat. Balik ko yan, nadulok na yung turon. Sabi ko kay Jace, magpapahinga muna ako kaso gusto niya pala ng dede. Kaya pinanggawa ko na muna siya ng dede, mamaya pa naman siya magmimerienda.